Magandang araw po sa ating lahat, no? Isa ka ba sa hirap na hirap magpatawad, lalo sa mga kapwa mo Kristiyano, kapwa mo tao, no? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon dito, no? Pag-uusapan natin kung paano nga ba magpatawad, kung paano lumapit sa pahanan ng Panginoon nang hindi punong-puno ng galit yung puso natin. Meron tayong mga ilang verse na babasahin, no? Sabi po sa Mateo 6:14 hanggang 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo papatawarin ng inyong ama. Ito malinaw na sinabi ng Panginoon. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon, no? Yun yung unang sinabi ng Panginoon. Kinakailangan muna natin magpatawad bago tayo humingi ng tawad sa Panginoon, no? Pangalawa, sabi po sa unang Pedro 3:9, ito po yung sabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang maalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin nyo silang pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. No, malinaw na sinabi ng Panginoon doon, no? Huwag daw nating gantihan ng masama yung gumagawa sa atin ng masama. Sa halip, sabi ng Panginoon, ipanalangin natin sila. And then sabi ng Panginoon, para tumanggap din tayo ng pagpapalang mula sa Panginoon, no? Pero sa totoo lang, napakahirap magpatawad, no? Sobrang hirap po talaga magpatawad. Based sa experience ko, ang hirap magpatawad. Pero alam nyo, nung naintindihan ko to at nabasa ko to mga talatang to, no? Nung time na dumaan kami sa matinding pagsubok yung family namin, pinatawad ko lahat ng tao, no? Na nagkaroon ng atraso sa amin. At doon, naging maluwag yung buhay, yung puso ko, no? Yung pag-ibig ko sa Panginoon na gumaluwag, no? Meron pa pong isang talata, no? Sabi dito sa Marcos 11:25, kapag kayo'y nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. So, meaning, sabi po dito, no? Bago tayo manalangin sa Panginoon, patawarin muna natin yung nagkasala sa atin, no? Sabi ko nga kanina, mahirap talaga magpatawad. Pero sabi nga ng Panginoon, no? Patawarin muna natin sila bago tayo lumapit sa paanan ng Panginoon, no? Bago sabihin ng Panginoon yung talata doon sa Matthew 11 verse 28, bago niya sabihin yun, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapalain ko. Bago pa sabihin ng Panginoon to, hindi ka makakalapit sa Panginoon, no? Yung bigat ng daladala mo, kung hindi mo pagkakatiwala sa Panginoon, no? Yung pamatok ng Panginoon, hindi ibig sabihin magaan yun. Mabigat din po yun. Mabigat ang responsibilidad pagpasan-pasan mo yung pamatok ng Panginoon. Kaya nabanggit ni Marcos dito, no? Na bago ka lumapit sa akin, patawarin mo muna yung nagkasala sa iyo, no? Yun po, no? Bago tayo lumapit sa Panginoon, patawarin muna natin yung mga nagkasala sa atin, no? Mahirap magpatawad, sa totoo lang. Pero anong mahirap dun sa Panginoon na nagpatawad ng ating mga sala? Ano yung mahirap dun sa Diyos na pinadala yung anak niya para patawarin yung ating mga kasalanan? Wala pong mahirap dun. Kinakailangan lang natin magpatawad at lumapit sa Panginoon. Bago natin sabihin, lumapit tayo sa Panginoon. Bago pa sinabi ng Panginoon, yung Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayo mga nagpapagal at nabibigatan. Nabibigatan ka, bago ka lumapit sa Panginoon, humingi ka muna ng tawad, no? Maraming salamat sa lahat ng nakinig, sa lahat ng
kapwa ko Kristiyano, no? Mahirap magpatawad sa totoo lang. No? Pero mas mahirap pag hindi tayo pinatawad ng Panginoon. Kaya matuto po tayong magpatawad sa lahat ng nagkakasala sa atin. At matuto rin tayong ipanalangin sa kanila. At baka kasi nagawa nila yun. No? Dahil meron din po tayong mali. Kailangan din natin silang ipanalangin. So maraming salamat po. We pray na marami tayong matutunan. And God bless po. No? Ingat po tayong lahat. Lalo sa panahon ngayon, maraming tragedya at sakunang nangyayari po. No? Maraming salamat po.